Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin natin si Ms. Jaira A. Sasideco, nutritionist dietitian ng Quezon City Health Department, para pag-usapan pa rin ang tamang nutrisyon. Ms. Jaira, sabi nga nila, ang tubig ay buhay. So ilang baso po ba dapat ng tubig ang iniinom namin bawat araw? So i-base po natin sa Pinggang Pinoy as guide ng ating mga individuals on having a healthy meal. Ang recommended po ay 8 to 12 glasses of water, but differentiate pa rin po ito based on the activity ng isang individual. So, kung mas active po yung isang individual, mas kakailanganin niya uminom po na mas maraming tubig. So, magandang maging aware yung ating mga individuals kung siya po ba ay kadalasan ay napapawisan dahil sa kanyang strenuous activity. And mahalaga din po malaman ng individual ay yung kanyang output, urine output, kasi maaaring hindi na pala siya umiihi. So, kailangan po niyang mas damihan ang kanyang water intake. Yun po pala yun, Ms. Jaira. So, 8 to 12 glasses, pero kailangan tinitignan din natin yung mga activities natin araw-araw, Ms. Jaira? Pero kami po ay curious, gaano po ba kahalaga ang tubig sa tamang nutrisyon at overall health? First of all, for the food na kinakain natin, marami po sa ating mga kinakain ay mataas sa sodium, sabihin natin mataas ang sodium content. Then napakahalaga na uminom po tayo ng maraming tubig para ma-flush out po itong mga sodium and sugar content. So yun po ang makakatulong sa ating katawan para ma-excrete po ito at hindi po mahirapan masyado ang ating kidneys. So alam natin na ang kidneys ay talagang tumutulong sa katawan para ma-process, ma-filter out lahat ng sobra. So kung kulang po tayo sa tubig, mas mag-exert ng effort ang ating kidneys. So mas mahihirapan po siya. Then second is mag-regulate ng body temperature, kaya kailangan po ay araw-araw ay make sure na maka 8 to 12 glasses of water tayo. Ganun po pala siya ka-importante, Ms. Jaira? So, hindi lang pala siya yung sa naririnig natin usually, yung sa hydration, pero may epekto din pala ito sa aming mga bato, at temperatura. So, kailangan talagang 8 to 12 glasses per day, 8 to 12 na baso ng iniinom natin na tubig araw-araw. So, Ms. Jaira, kanina nabanggit niyo po ito, na mahalaga na magkaroon ng enough na fiber na kinakain araw-araw. Ano po ba ang papel ng fiber sa ating kalusugan? So, ang fiber parang isipin natin para siyang walis sa ating katawan, So, lalo na pag nahihirapan tayo dumumi, yun po ang makakatulong sa atin para ma-sweep out or mawalis niya yung mga kailangang ilabas ng katawan. Lalo na po yung mga cholesterol, Ang ginagawa po ng fiber ay nagbabind yung cholesterol dun sa fiber natin. So, dun po matutulungan na mabababa ang ating cholesterol sa katawan. Yun po pala yun, ganun po pala siya ka-importante, Ms. Jaira, So, ating mga health checkers, walisan na, ang ating mga cholesterol dyan. At Ms. Jaira, ano po ba ang mga pagkain na may fiber para po makain na namin yan at mawalis na ang mga sobrang cholesterol? Number 1 po dyan ay yung mga green leafy vegetables, So, madaling tandaan pag nakakita tayo ng gulay, ang iniisip natin, mawawalis nito yung excess cholesterol sa ating katawan. Mga green leafy vegetables pala yan, yung mga fiber, So, Ms. Jai, kanina nabanggit natin yung sa protina, na pag-usapan natin at very interesting na merong ibang sources at ibang pagkain na pwede kaming pagkuhanan nitong protina, particularly yung ating butong gulay at itlog. So, Ms. Jaira, bakit po ba natin kailangan naman ng protina at ano po ba yung papel nito sa ating kalusugan?
Pagdating sa protina, I think ito pinaka-common sa ating mga nanonood, no? Pag sa protina, usually ang naiisip natin muscles. So, nakakatulong po ito sa pag-build natin ng muscles, lalo na po sa mga matatanda, nakakaranas ng kung tawagin natin yung sarcopenia, medyo nanghihina na yung muscles natin. Mahalaga na magkaroon tayo ng enough na intake ng protein, kaya dapat varied yung ating meals. Maaaring makuha natin sa mga butong gulay o kaya naman sa ating mga animal sources. Yung karaniwan po yung mga beef, chicken, fish, ayan. Then, maliban pa doon, no, nakakatulong ang protina sa ating immunity. So, mas malakas yung depensa natin ng ating katawan sa iba't ibang sakit kung enough po ang protein natin sa katawan. May epekto din po pala ito, Miss Jaira, no, sa ating paglaban sa sakit, no. So ganun po pala kaimportante ang pagkain ng enough o sapat na protina. So Miss Jaira, alam niyo po ngayon, marami na pong batang nasa school, no, nagpasukan na po sila. Ano naman po ang inyong maipapayo para po mas maging healthy ang snack o baon para sa ating mga mag-aaral? Para po sa mga magulang na may mga maliliit pa pong bata na nag-aaral sa ating mga iba't ibang eskwelahan, no, mahalagang paglaanan po natin ng panahon ang pag-prepare ng baon ng ating mga anak. So, hindi lang po tayo aasa sa mga processed foods na mabilis i-prepare, pero mas magandang paglaanan natin ng panahon na fresh foods po ang dadalhin baon ng ating mga anak. So, mas maganda kung meron tayong boiled vegetables, meron tayong source of protein nila, maaring fish na finilay para hindi mahirapan po yung mga anak nila sa pagkain sa lunch, baka kasi matinik, lalo na yung mga ating mga kabataan, no? Then, mahalaga din po ay meron silang mga fruits na baon as snack. So, hindi lang po yung mga biscuit na mga cookies. Mas maganda po ay meron silang mga mga prutas as snack po, no? Yun po pala yun, Miss Jai, no? So, talagang babalik at babalik po tayo mga health checkers sa fresh food items, no? So, tulad nga nung nabanggit ni Miss Jaira, kailangan may boiled vegetables as much as possible ay may source of protein o protina tulad ng isda at of course ang ating napapanahong prutas, ano? Miss Jai, alam niyo po marami sa ating mga kabataan ngayon ay mahilig uminom ng mga milk tea, soda, no? Yung iba, energy drink. Ano po yung masasabi ninyo tungkol po dito? Pagdating naman po sa mga, yung mga milk tea, mga sugary beverages, ang pag-inom ng mga sugary beverage ay parang tinatawag nating liquid calories. So, isang inom lang ng bata sa isang bote ay maaari nating itumbas na din yung makukuha niya sa isang kainan. So, pero ang difference naman nun, no, pag umasa lang po siya sa beverage as the source of calories, ay kumbaga, hindi niya ma-maximize yung dapat na nutrients na makukuha niya sa isang kumpletong meal, no? So, wala siyang mga vitamins and nutrients, wala siyang fiber na makukuha. So, purely energy lang or like calories lang po ang makukuha niya. So, mas maganda pa rin po na mag-opt tayo for water para hindi din po tumaas yung sugar natin. Kasi, during the school age years, nandiyan na form yung habit ng bata. No? So, pag na-form na yung habit na usually ang iniinom niya ay sugary beverage, pagtanda niya ay yun na din po ang hahanap-hanapin niya. So, mas maganda at an early age ay ma-educate natin ang ating mga kabataan na mas okay ang water kumpara sa ating mga sugary beverages. Magandang reminder po yan sa ating mga health checkers, no? Hindi lang sa mga kabataan, Miss Jai. Ako po ay talagang medyo natamaan dyan sa mahilig sa mga milk tea, no? Ako din po ay mahilig sa milk tea. So, mas okay po pala, no, na iwasan yung mga sugary beverage na yan. At hindi po kumpleto yung aming nutrisyon na nakukuha dyan. Pero, Miss Jai, alam niyo po, meron pa po kaming mga katanungan dito na yung tungkol sa pagiging overweight, dahil ito po ay parang nagiging laganap sa ating mga kabataan, ano? Ano po ba ang mga dapat gawin para po maiwasan ito?
For ating mga kabataan, hindi natin recommend na yung sobrang or abrupt na pag-diet ng ating mga kabataan since sila ay growing children, no? So ang mahalagang bigyang pansin dito ay ang physical activity ng ating mga kabataan. Kung alam natin ang mga anak natin ay laging nakaupo, nakatutok sa kanilang mga cellphone, gadgets, or sa TV, i-encourage po natin sila na magkaroon ng physical activity at least 30 minutes a day. Makakatulong po ito, no? Then talagang i-educate sila pagdating naman sa quantity ng food item na kinakain nila. Sabihin natin malakas magkanin yung bata, no? Unti-unti lang natin bawasan at i-incorporate po yung mga vegetables since nabanggit nga po natin, no, yung fiber ay malaki ang parte pagdating sa sasaayos ng diet ng isang tao. Yun po pala yun, no? So talagang kailangan, no, nagbibuild tayo ng mas magandang habit at kasama na dyan yung physical activity, at least 30 minutes per day, no? Napakaraming health checkers po, Miss Jaira, ang nagtatanong po dito kasi nabanggit po natin, no, kanina na ang itlog ay source of protein, ano? Safe po ba ang itlog sa araw-araw na pagkain natin? Yes po, safe po ang isang itlog sa pang-araw-araw, pero pagdating naman po sa mga individual na mataas ang cholesterol, dahil alam natin na ang isang itlog ay meron doon sa yolk niya ay may taglay ding cholesterol, magandang ilimitahan po natin yung pagkain ng yolk. Kung gugustuhin pa natin magdagdag ng isang itlog, no? So kung gusto pa rin talaga natin ng pangalawang itlog sa ating meal, ang aking marerekomenda ay kainin po natin yung egg whites. Kung alam po natin mataas na yung cholesterol natin sa katawan. Kasi ang katawan din po natin mismo ay gumagawa ng cholesterol. So, anything na over sa cholesterol na nanggagaling sa mga pagkain ay idadagdag yan sa katawan dun sa naturally produced ng ating mga body. Yun po pala yun, no? Napaka-interesting yan, Miss Jaira, kasi ngayon talagang pagka sinabing itlog, no, so ito ay mura, madaling iluto, ano. So magandang reminder po yan sa ating mga health checkers ngayon na nakikinig at nanonood, no. Isang itlog bawat araw, okay lang po yan. Pero kung gusto nating dagdagan, tanggalin natin yung pula ng itlog. Tama po? Yes po. So, Miss Jaira, paano naman po yung kape? Kasi kanina na pag-usapan po natin yung mga milk tea, no, energy drink, mga sugary drink. Ano naman po ang masasabi ninyo tungkol sa kape? Kasi marami pong mga coffee shops ngayon, no? Halos bawat kanto ata meron na tayong coffee shop. Healthy po ba ang magkape? So, pag sa kape, no, ako coffee lover din po ako, no. Pero kung i-compare natin yung mga iba't ibang kape, mas maganda yung mga brewed coffee compared sa mga coffee na merong mga added sugar. So, yun yung medyo kailangan natin iwasan or limitahan. So, kung alam natin coffee ay part din ng culture ng mga Pilipino. So, pagdating sa relationship natin sa ibang tao, usually, kape tayo, ganyan. So, okay lang yung isang kape sa isang araw, no? Or yung isang kape or isang cup of coffee. So, yun yung kailangan in moderation din, no? At pagdating naman sa 3-in-1, usually mataas yan sa sugar. So yun yung dapat nating iwasan. Bas, kailangan din malaman ng isang tao kung siya ay nagpapalpitate, mataas yung kanyang blood pressure, mas lalo pong kailangan niyang i-limit to 1 cup of coffee ang kanyang iniinom sa araw-araw. 1 cup of coffee per day, no? At brewed dapat ito, Miss Jaira. So, mas okay kung brewed ito, no? Magandang reminder po yan sa mga mahilig magkape, no? Talagang very interesting po dahil yun nga, napakadami ng coffee shops ngayon, no? Pero alam niyo po, Miss Jaira, marami din pong Pilipino na nagtatangkilik naman ng instant food. Yung mga mahihilig po dyan sa instant noodles, pansit canton, no? Ano po ang epekto nito sa kalusugan?
Pagdating sa instant food items, kaya siya instant kasi preserve siya, meron na siyang pinagdaan ng preservation, and usually ang salt or sodium ay malaki ang nagiging role niya sa preservation process ng isang food item. Kaya napakahalaga na i-check natin lagi yung nutrition facts or nutrition label sa ating mga kinakain. Makukumpara po natin sa in-between canned goods, ano yung mataas ang sodium content, ano po yung mababa. So usually, sabihin natin sa mga spam, so meron tayong mas mataas yung sodium content, pero pag tiningnan naman natin yung spam light, at yung katotohanan po ay mataas pa rin, pero mas mataas lang yung hindi spam light. One practical tip din po is yung pagdating sa mga tuna natin, mas mataas ang sodium content ng tuna in oil. Then pagdating naman sa tuna in water, mas mababa po yung sodium content. So yun yung mga dapat po natin i-check, no, yung sa nutrition facts. Madali lang naman po i-compare in between products. Speaking of nutritional labels, Miss Jaira, alam ko po meron po kayong ginagawa dyan sa Quezon City patungkol po sa calorie counting, no? Kumusta na po itong initiative na ito? For the calorie labeling, nandito pa rin po tayo sa first grace period ng ating pag-iimplementa. So, nagbibigay po tayo ng assistance sa ating mga food businesses at magsasagawa po kami ng orientation sa mga susunod na linggo para din po sa ating mga food businesses para matulungan sila mag-comply. Then, we are expecting na by December ay magkakaroon na po ng mga calorie labels sa ating menu and menu boards. So, ito po ay continuation na lang din po ng pagkakaroon ng nutrition facts sa ating mga packaged food items. Pero ngayon, pag nag-order po tayo sa mga food businesses, sa point of purchase ng isang tao, makikita na nila agad ang mga food labels. Medyo mahirap kasi pag dun sa mga packaged food products na sa likod, no? Pero ongoing din po yung initiative ng national government pagdating sa front of pack labeling. Sana po ay maipasa po ito. Napakadami po palang mga initiatives, no, para mas maging healthy at informed ang ating mga health checkers sa kanilang pagbili ng pagkain, no, Miss Jaira. So napakadami po nating napag-usapan, pero meron pa po kaming mga katanungan, no, lalong-lalo na po sa mga nagtatrabaho, Miss Jaira, at laging on the go. Paano po sila makakakain ng tama kahit na maabala or busy? Ayun, babalik pa rin tayo sa method of preparation. Maaari po nilang makapag-prepare sila ng mga healthy meals. Pwede po a night before ng kanilang pagpasok ay mailaga na yung mga ibang ingredients para pag umaga, pwede na nilang initin na lang. So, isa yun sa mga tips para makatulong or ma-ensure na healthy, fresh ang kanilang dadalhing baon sa kanilang mga opisina, no? Pagdating naman sa ating pagpasok, sabihin natin na wala po siyang baon. Napakahalagang ma-educate po ang ating mga individuals pagdating sa mga healthy food choices, no? Kung kayang maiwasan po yung mga sa fast food businesses, yung mga burgers, mga fries, yung alam nating mataas sa mga fat, maaari po nilang maging factor yan sa pagde-decide nila sa pang-araw-araw. Baka po sa ating mga malapit po sa kanilang workplace ay meron sila makita mga karinderya na nag-o-offer po ng mga vegetable dishes. So, magkaroon lang po ng variety. Pero hindi po natin pinipigilan sila na mag-fast food, no? Magkaroon lang sila ng different options pagdating sa pang-araw-araw. Napakaganda, Miss Jaira, kasi bumalik po ulit tayo dun sa tatlong reminder natin kanina, no, na pwedeng tandaan ng ating mga health checkers. Tama, sapat, at in moderation. Napakadami po nating napag-usapan at napagkwentuhan ngayon. Maraming salamat po, Miss Jaira. Ano po ang inyong huling mensahe sa panayam natin ngayon, Miss Jaira, sa ating mga kababayan tungkol sa kahalagahan ng nutrisyon para sa malusog at masiglang buhay?
So in celebration po ng Nutrition Month, no, ang gusto po naming ipahayag sa ating mga manonood ngayong araw na ito ay pagkaroon po tayo ng informed food choices. No? Wala naman pong tayong i-deprive na food item. Kung gusto po natin kainin ang isang food item as part of our cheat day or as a reward for ourselves, okay lang po, basta in moderation. At napakahalaga na paglaanan po natin ng oras, ng effort ang ating kinakain. Kasi later on, makikita natin yung effect niyan pag nagtagal. Pag tayo ay mas healthy, mas informed ang ating mga food choices, malayo po tayo sa sakit. Kaysa mapunta tayo sa point ng pagsisisi na magkakaroon na tayo ng mga iba't ibang sakit katulad ng diabetes, high blood pressure. So mas mahirap na pong i-manage, mas mahal na po para sa atin kumpara sa effort and mas mahal na po siya sa effort ng pag-prepare ng mga healthy meals. Napakalinaw po ng inyong mga payo, simple, praktikal at kayang-kayang gawin no, ng bawat pamilya. Sana po ay muli niyo kaming bisitahin dito sa Health Check Plus. No? Ms. Jaira, maraming salamat po muli. Mga health checkers, ang wastong nutrisyon ay pundasyon ng kalusugan. Hindi kailangang mahal, hindi kailangang magarbo, basta tama ang kalaman, siguradong kayang isabuhay. Ngayong Nutrition Month, gawin nating layunin ang malusog na katawan, masiglang isip at matatag na kinabukasan para sa buong pamilya. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging isipin ng wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus.